So, ewan ko ba mga sangkay kung saan hinuhugot nitong mga kurap yung kakapalan ng kanilang mga mukha. Itong si Vince Dizon, mga sangkay, hindi na po nakapagpigil, no? Binakbakan na po itong mga kurap sa Pilipinas na masyado pong makakapal ang mukha. Okay, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon. Pag-usapan po natin itong hugot ni Secretary Vince Dizon, no, na talagang sumusobra na po kasi talaga yung mga kurap sa Pilipinas. Isipin nyo sila na yung nangurap, sila pa yung may ganang magsalita laban sa pamahalaan. Matitindi po talaga yung kapal ng muka. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon kasi, eto, hindi na natawa itong si Secretary Vince Dizon dito po kay Curly Discaya. Aba mga sangkay, ito, sabi po niya dito, Your Honor, kung magkano po ang restitute po muna namin. Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po kasi para sa akin po, parang kami po ang ninakawan. Kapal no? Tapos gusto maging state witness. Tapos sapilitan pa yung alam mo yun mga sangkay, yung ayaw talaga niya ibalik yung pera ng taong bayan na nilustay lang po nila. Ano sabi ni Vince Dizon? Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Kitang-kita naming lahat ang ebidensya laban sa kanila. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung ebidensya. Tapos, hindi magbabalik, mga ghost projects, substandard. Sobrang kapal talaga ng mukha. Eto, tingnan po natin ang balita tungkol dyan. Kasi, alam nyo, kung hindi nga po sinasabihan sila na kailangan nyo magbalik, wala talaga silang balak na ibalik mga sangkay. Sila Alcantara, ayun na Nagbalik na po ng magkano na yung naibalik ni ni Alcantara. At tapos itong si Bernardo, 1 billion daw po yung ibabalik para lamang po pagkatiwalaan ng gobyerno na sila ay talagang sumusumpa na magsasabi ng totoo. Tenga ng kalihim ng Nagpanting ang tenga ng kalihim ng DPWH sa pahayag ni Curly Discaya. Tila sila pa ang ninanakawan dahil sa ipinasosoli umanong pera para maging state witness. Alam niyo mga sangkay, sinabi ni PBBM, di ba? Hindi lamang po sila ipapakulong. Hindi lamang basta ipapakulong mga sangkay, kundi ipapabalik pa yung mga nakaw nilang kaperahan sa taong bayan. At kung kaya't ito po yung ginagawa ngayon, kaya nga lang mayroon pong isang senador na todo pagtatanggol mga sangkay. At tila baga kulang na lang sabihin na huwag nyo nang idamay itong mga Diskaya, no? Grabe talaga sa Pilipinas. Umalma rin ang Assistant Ombudsman. At nakatutok si Joseph Moro. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, sinabi ng contractor na si Pacifico Curly Discaya na parang sila pa umano ang ninanakawan ng umano'y hiningi ng gobyerno na magbalik sila ng pera o mag-restitute para maging state witness. Itinanggi na ng Department of Justice ang pasaring sa tanungong ito sa pagdinig. Kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Wow! Ang kapal ng mukha mo, boy! Para sa amin, sila pa ang nanakawan. Hindi kayo nanakawan. Magbabalik lang kayo sa gobyerno. Pero kung ako sa gobyerno, wag nang kunin itong state witness. Dahil tama po si Pasig City Mayor Soto. Hindi po ito magsasabi ng totoo.
Dahil ayon nga po sa kanya, itong mga diskaya ay ubod ng sinungaling. Kita nyo mga sangkay kung papaano sila nagsasalita ngayon. Hindi po nakikipag-cooperate. Yun nga ang problema daw mga sangkay sa mga diskaya eh. Hindi nakikipag-cooperate. Hindi po tulad mga sangkay dito, sila Alcantara, sila Bernardo, mga sangkay na talaga nga namang parang di ba alin ang maghirap kami, ang importante pagkatiwalaan kami ng pamahalaan. Sila ay magsasabi ng totoo. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Tila nagpanting naman ang tenga ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa sinabi ni Diskaya. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob na magsabi, sila pang ninakawan. Kalokohan din ang turing ng Assistant Ombudsman sa pahayag ni Diskaya. Hindi aniya pangingikil kundi pananagutan ang pagbabalik ng pera ng taong bayan. Nang nawala ang pera para sa flood control, hindi lang pondo ang nawala. Kaligtasan ng mga Pilipino ang nawala, kaya maliit at malaking kalokohan na tawaging pagnanakaw ang pagbabalik ng ninakaw. Ang taong bayan ang unang ninakawan. Ang pagsauli ng pera ng gobyerno ay hindi pangingikil. Ito ay pananagutan. You see? Actually, yung ibabalik nga lang nila, ilan lang sa kanilang mga nanakaw. 'Di ba? Mga sangkay, pero alam nyo, sabi pa nga ng Biblia, 'di ba? For the love of money is the root of all evil. Ito mga sangkay, mahal na mahal niya yung pera nitong Curly Discaya. Nang mawala raw ang pera para sa flood control, pondo pati kaligtasan ng mga Pilipino ang nawala. Hiningan namin ng pahayagang kampo ni Diskaya pero no comment na anila sila. Ang ilang sangkot sa anomalya tulad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, mga DPWH engineer na sina Gerard Opulencia at Henry Alcantara at contractor na si Sally Santos, aabot na sa 316 million pesos ang mga isinoling pera sa Department of Justice. Kita nyo mga sangkay, sila nagsasauli. Yung mga diskaya, hindi po. Sipin nyo yun, kung gaano ka mga ogags yan. Diba? Kakampal na mukha no? Kaya tama yung sinabi ni Vico Soto eh. Hindi dapat pagkatiwalaan itong mga diskaya dahil mga ubod ng mga sinungaling ang mga lokong yan. Dapat hindi na po sila gawing, wag na silang piliting maging state witness. Dapat sa mga yan, mabulok sa kulungan. Dalawa sila. Nasa 1.5 billion pesos daw ang inaasahan ng DOJ na ibabalik ng 4. Nagsuko na rin dati ng 2 luxury vehicle ang isa sa kinasuhan na si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLC nakakuha na ng 15 na mga freeze orders sa mga ari-arian ng mga umunoy sangkot sa anomalya at ang halaga ng mga frozen assets sa abot na sa halos 23 billion pesos. Yun. Sakop nito ang lampas 700 mga individual at lampas 500 na mga entities tulad ng mga construction companies. Kapag naka-freeze ang assets, hindi ito pwedeng galawin ng mga may-ari nito. Higit 14 billion pesos nito ang laman ng lampas 6,000 mga bank accounts. Grabe. Ibig sabihin, ganyan po kalala yung korupsyon. Pambihira. Nasa 5 bilyong pisong air assets, lampas 2 bilyong pisong halaga ng mga real estate properties, pati na iba pang mga investments, sasakyan, insurance, at mga e-wallet accounts. Ayon sa AMLC, pagkatapos ng 6 na buwan, maaari na itong maghain ng kaso para sa forfeiture para tuluyan na itong mabawi ng gobyerno. Para sa GM... Ngayon, wag lang kunin yung mga diskaya. Sana sa gobyerno, wag na silang kunin na state witness. Dapat sa mga yan, diretso bulok sa kulungan. Ang bihira, nakakapang-init ng dugo. Ito, sabi mga sangkay ng prosecutor. Sabi po niya dito, sabi kasi ni Marculeta, ito, may mga banat si Marculeta, bakit daw kailangan pa ng, kumbaga, magbalik ng pera, ng mga diskaya. Ngayon, sabi niya dito,
Wala pong abuse doon kung pareho po silang nagkasundo. Naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot. Tapos itong mga tao na umamin at handang magsauli, ayaw nating tanggapin. Para maibsan kahit papaano yung sakit ng ating mga kababayan na nakikita nila na malaking pera ang nawala. Ano ba yung maibalik natin yung kaunti? 'Di ba? Totoo yun, mga sangkay. Anak ng tipaklong naman, boy. Magkano lang yung ipapabalik? 'Di ba? Magkano lang yung ipapabalik sa mga ninakaw? Buti sana kung 100,000 lang yung ninakaw niyan, 1,000,000. Guys, we are talking about billions of pesos. 'Di ba? Kayo ba, mga kababayan, papayag kayo na ganun-ganun na lang? Pero ito na lang, mga sangkay, papayag ba kayo na maging state witness itong mga Diskaya? Ako kasi hindi. Wag na. Wag silang kunin. Dapat mabulok sila sa kulungan. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.